Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo, tinutukan. Straight to the point. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan Straight to the Point. Puli magkakasama ti lingkod Brad Eugene Gapo, Dipensor Katoliko. At sa ating episode na ito ay pag-uusapan natin ngayon ang kung ano ba talaga ang tinatawag natin na simbang gabi. Bakit ginugunita natin mga Katoliko regards about simbang gabi. So anyway, maraming salamat sa inyong panonood at welcome. Bago lahat, manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Magandang gabi sa lahat at happy Sunday. Sa gabing ito, pag-uusapan natin ang simbang gabi. Kung ano ba talaga itong sinasabing simbang gabi. Ang tawag aning sandali lang, mayroon nagtanong sa akin, OBS. So, ano ba ang tinatawag natin na simbang gabi? What is simbang gabi? So, meron tayong babasahin isang artikulo ng sa ating simbahan. Ito ang manual kung paano natin sasagutin ang mga katanungan. Ito po ay ang totoong aral ng Panginoong Diyos, paglilinaw. Handouts po ito ng Catholic Faith Defender, Tagalog version. Since ganitong mga senaryo, we have to read our manual. Magbasa tayo sa mga tawag nito, magbasa tayo sa mga manual at we have to explain what is the inside of this our book para maintindihan ng marami. Pwede natin ito i-explain with our own explanation, but we have to read this para ma-explain natin ng husto ang kung ano ang ibig sabihin ng Misa de Gallo or simbang gabi. Kung mayroong tawag natin na simbang gabi, mayroon namang Misa de Gallo. Pareho pa to? O, di ba? Magkaiba sila. Anyway, magandang gabi sa lahat, lalong-lalo na sa dyan sumaya punto por punto. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nanonood sa ating programa, sina Reverend Father Darwin Gitgano at kaya Father Ramil Curong, ating Bible Apostolate Catholic Faith Defender Diocesan Director. Now, meron tayong mga nanonood sa ating live sa gabing ito. At babasahin natin to good eves kay Edison de Miguelio. Ayong bi bro, katawa ko sa mga SDE niha nga mungha gisudlan pagka mga bugo pildi daw ka. Mama, bukas iriribat natin yung kanilang video. Iriribat natin yan, ha. At we have to play the video siguro. Maghanap ako ng paraan para ma-play itong video ng Seventh-day Adventist dito. Kung maari lang, kung pwede, o maghanap ako ng paraan kasi maghang tayo sa OBS kuan ko na lang. Magandang gabi kay Brother Elvin Ukang. Ayong gabi bro Eugene. Sandali lang, ha. Medyo parang maingay itong kuan natin. Yung maingay.
Hanap tayo ng paraan dito, ha. Okay. Okay lang ba yung boses natin dyan? Wala bang medyo magandang gabi, watching from Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Mesa de Gallo ang gabi sa anticipated pilit attending mass prayer for us for AM every day. Maganda ng light na Pasko. Ano ba ito? Nahihirapan akong magbasa sa komento mo. Ayusin mo, ha. Kung ano yung kwan mo. Anticipated siguro ito. Okay. Bukas i-rebat natin itong payag ng isang mga 70 Adventist Church. Oras, 12 minuto na magalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Gandang gabi sa ating lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Lakbay Katoliko, at sa lahat, lalong-lalo na sa punto por punto, marami kayong matutunan doon. Kasi yung mga live natin, yung mga video natin, i-upload din ito sa punto por punto. Pwede rin kayo doon manood. Good evening po, host. Si Jesusa Muridas. Dito sa ating YouTube channel, nagbasa ako, palipat-lipat lang tayo. Lipat dito, lipat doon. Kisa naman wala tayong monitor, mahihirapan tayo ng magano. Okay. Okay, pass alright ang audio, bro. Okay, good. Salamat sa feedback ninyo. Okay, basahin natin to. Merong isang katanungan at merong sagot. Anong sagot ito eh? We have to repair the declaration of the church. Ano ang Misa de Gallo? Ang Misa de Gallo or Mass at Dawn is a 9-day novena to the Blessed Mother. Kaya nga meron tayong 9 days of Mass. Minsan sa gabi, minsan din sa tawag nitong Bukang Liwayway. Now, ibig sabihin na Misa de Gallo ay siyam na araw na nobina alay sa Bulahang Birhen Maria. Ipinag-aalay ito sa ating Bulahang Birhen Maria, no? Itong mga ibang sikta, wala silang Bulahang Birhen Maria. Dahil wala talaga silang Maria, in short. Sa totoo lang, real talk. Bakit wala silang kapistahan ni Mother Mary? In short, wala silang Mother Mary. Tayo lang ang Katoliko ang mayroon nito. Tayo lang. Ang Misa de Gallo ay wikang Kastila, Spanish na sa Puerto Rico. Misa de Aguinaldo. Ang salitang Galo sa Tagalog ay yatandang na manok. Okay. Pag-ibig sabihin po sa Dawn. So, Bukang Liwayway na ito, ano? Pag-ibig sabihin Bukang Liwayway, yung bang in Visayan term, kaadlawon. Ang santos na misa na ginawa sa loob ng siyam na madaling araw, novena, bago ang Disyembre 25, ay tinawag na Misa de Gallo dahil ito ay ginawa ng magtitilaok ang tanda ng madaling araw. Kapag tawag nito, pagka Bukang Liwayway kasi, di ba, tumitilaok yung manok? Di ba? So, kasi po sa Pinas, bago po itong bago tayo magtrabaho, kung may trabaho ka sa farm, may trabaho ka sa office, kung ano yung trabaho mo, yung gimmick, ano yung racket sa buhay mo, ay magsimba ka muna sa Bukang Liwayway, kadlaon. Ano ang basihan sa Biblia na simbang gabi na gihimo ninyo kada tuig? Salamat. Magandang tanong ito, Brad Andrew Libot. Mamaya sasagutin natin yan mamaya. Ano daw batayan sa Biblia mamaya? Okay. Magbasa tayo. History, ano ba itong kasaysayan ng Misa de Gallo? Ang umpisa ng Misa de Gallo sa panahon ng Pasko ay nalaman sa pamamagitan ng isang Igira, Galician woman na naglakbay patungo sa Jerusalem Holy Land na nangyari noong taong 381 to 384 AD. Bakit tayo nagbasa ng guwapo? Apil ko bisulod ko, mamaya na. Sir, hindi ka pwede makapasok sa live ko, sir, kasi OBS yung gamit ko. Kita mo naman, ano? At pagka OBS yung gamit ko, mahirap kang pumasok dahil magpilit-pilit yung
Yung ayusin ko pa to para magkapasok kayo sa susunod na episode natin, ha. Okay. Tawag nitong ayan, ha. Ang babaeng Galician ay pumunta sa Jerusalem upang saksihan kung paano ng mga Kristohanon, mga Kristiyano, kinilala ang mga misteryo sa Pasko sa pamamagitan ng pagdarasal tuwing hating gabi doon sa Jerusalem. So, gusto pala siyang sumaksi. O kaya nga, may mga kapatid tayo na nagpilgrim din sa Holy Land. Yung mga, sabihin na lang natin yung may kaya. Kasi kapag wala kang pira, paano ka makalabas sa Pinas? Kaya nga ang iba maghahanap ng sponsor para makapag-pilgrim sila into Holy Land, and that's their mission. So marami naman na eksakto, maraming mga kapatid natin na Katoliko na tumutulong din para makita nila ang Holy Land. Like for example, si Reverend Father Darwin Gitgano, di ba, na napuntahan na nila ang Holy Land. Si Brad Paul Alima, si Brother Noedura, at yung iba pang mga Katoliko, devoted Catholic na galing Pinas na pumunta sa Holy Land. Wala namang problema kung ikaw ay nakatira doon sa Jerusalem, doon sa nabanggit na mga lugar sa Biblia, ay tama yan, ano? Hindi ka na kailangan mong kasi Holy Land di ba? O Holy Land tayo. Okay, so balik tayo sa ating live. Nawawala tayo sa ere, yung connection natin nawawala. So pasensya na, pasensyahan na muna. Medyo sapaw kasi yung connection natin, nawawala. Nawawala tayo sa ere. So yung mga viewers natin na udlot yung live natin, baka may nagtanong, nawawala tayo sa ere. Pagpasensyahan na muna, At by the way, sa lahat ng mga nanood sa ating live, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating palatuntunan straight to the point. Muli again, magkakasama ito yung lingkod, Brad Eugene Gapo. At sa gabing ito, ipagpatuloy natin ulit ang ating topic na tinatawag natin na bakit mayroong simbang gabi. At may nagtanong sa atin, isang pastor ng tinatawag nitong hindi ko alam kung saan din sa Seventh Adventist, ito po ba Reform or local conference, di ko alam. Ang kanyang tanong, mayroon bang batayan sa Biblia ang tinatawag natin na simbang gabi? Mayroon ba tayong batayan diyan sa Biblia regarding about simbang gabi? Napakagandang tanong ito. Basahin natin yan sa Biblia, ang explanation kung naghahanap itong mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya na mayroon bang mababasa na simbang gabi sa Biblia. Actually, ang kultura na yan ay yung binasa natin sa ating the history ng simbang gabi. At dito sa Pinas, ginawa natin yan debosyon. So kapag debosyon, ang tanong, meron ba sa Biblia ang tinawag na simbang gabi? Mga giliw naming taga-sumubaybay at mga nanood sa ating live, ang simbang gabi po ay walang problema. Pagbuot sa magagahom, ang simbang gabi ay ito po ang tinatawag natin na wala namang problema kung anong oras sambahin ang Panginoon. Pwede namang tignan nyo si San Pablo, di ba? We meet on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Di ba gabi yun? Gabi. So pagkagabi, walang problema kung anong oras sambahin mo ang Panginoon. Kung gabi ba ito, kung umaga ba.
may nag-post yung hindi ko alam si Umandam ba yan? Yung sinasabi ni Umandam na tawag nito, sabi niya, bakit nalilito daw siya sa ating simbang gabi? Bakit daw? Mayroon pa sa bukang liwayway. Actually, pareho din naman yan gabi di ba? Pareho gabi. Pareho rin na gabi Same lang yan gabi. Yan po yung explanation. Kung babatayan mo sa Biblia, ano ba ang tinatawag natin na Mass? Ibig sabihin po, pag Mass ay sa Grego, tinatawag po itong Masa. Ibig sabihin po ay tinapay na buhay. Kapag sa Latin naman, tinatawag din itong Misa. So, ibig sabihin po, ang Misa ay tusinto pinadala. Yung John 3:16. Diba? O kaya nga, ang simbahang Katolika, in terms of Mass, ang pinakasintro talaga natin dyan is Christ. Kaya nga, meron tayong Holy Communion. Holy Communion. Pagka Holy Communion, natural, kinakain natin ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo na buhay hindi po yung simbolika lamang, literal talaga. Kaya nga in kung magsimba tayo tuwing we have like for example, kung gabi ang simba, hindi tawag nito, hindi bukang liwayway or kadlaon. So di ba pag misa, meron yan mayroong Holy Eucharist sa kakainin natin, and that is the center of the Mass. Siya po ang pinakasentro sa misa is Christ, because without Christ there is no Mass at all. Kasi siya yung nagtatag at siya yung nag-institute talaga sa tinatawag ditong misa. Now, pagkamisa po kasi, sinabi ni Pastor, saan ba sa Biblia? Biblical yan, di ba? St. John chapter 3, verse 16. Ayun, ano ba ito? Nakalive ba tayo? Ito. Stop streaming. Pati nakalive pa tayo sa ating kuwan. Ito, nakalive tayo. Kala ko ba hindi nakalive? Kasi dito, walang nag-appear sa atin. Ay kuwan muna, i-refresh ko muna itong isang Facebook natin sa ating tawag dito monitor. Ayan. Sa lahat ng mga nanonood natin ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. At dyan sa YouTube channel natin, magandang gabi sa mga viewers natin. Nawawala tayo kanina, pasensyahan na muna. Medyo yung OBS natin hindi siya nag-green. So ibig sabihin walang signal siyang nakaakibat doon sa At kaya yung live natin ending na lang siya. Ending yung patutunguhan kasi talagang nawawala tayo sa ere. Ayan nga, balik tayo sa kwan. Ano pala itong tinatawag natin na 9 days of prayer? Devotion ito ni Santa Maria. Pagka devotion ni Santa Maria, pisan din sa lahat, simba gabi everyday, misa de Gallo prayer for us. Ano ba itong comment mo? Nalilito talaga kung basahin itong comment mo hindi natin mawawala ang misa de Gallo. Meron yan tuwing Kapaskuhan yan. Ano ang sinasabi natin na novena? Mayong gabi kaya Brother Aran Chris Raj. Ano po yung novena? Ang novena po, batay po sa ating librong binasa, is na etimolohiya ng English sa salitang Advent. Dito muna tayo sa Advent bago tayo magbasa kung ano yung novena. Ano ba itong Advent? Ang Advent po, by the way, yung mga claim sa mga Seventh-day Adventist na sila yung tunay na Adventista, mali yan mali yan. Dahil we Catholic is the true Adventist. We Catholic is the true born again because of we have true baptism. We have institute true baptism, tunay na bautismo. Ang may authorization na magbautismo ng ating kaparian. At pag sinabi nating Advent, ano ba itong Advent? Ayan, basahin natin to.
the etymolohiya ng English sa salitang Advent ay ang Latin na salitang Adventus, na ibig sabihin ay pagdating. Ang salitang Adventus ay galing din sa Grego na salitang parousia, na halos ito ang ginagamit para sa mga salitang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. So we Catholic are the true Adventists. Tayo ang tunay na naghihintay ng ating Panginoong Hesukristo, dahil tayo po ang tunay talaga na may Kristo. Tayo ang tunay na may Kristo. Tayo ang tunay na may Kristo. Ngayon, Advent is a season observed in many Western Christian churches as a time of expectant waiting and preparation for the celebration of Nativity of Jesus as Christmas. Kita nyo? The theme is an Anglicized version of the Latin word Adventus, meaning coming. So yung mga Seventh Adventists na nag-claim na sila po ay Adventista, hindi yan pasado. Dahil in the first place, I don't know kung sinong Kristo ang hinihintay nila. Na in the first place, tayo lang ang tunay na may Kristo. Kaya nga ginugunitan natin ang kaniyang araw ng kapanganakan. Bro, lo katada nag-permit. Sunod na nag-permit. Kalayo pa itong debate na to. So, okay. Shout out kay Brad, si Aranquist Rad, shout out. Di nga aral ni Kristo, aral nyo, kaya paano mo masabi kayo ang tunay na Kristo? Sino ba namang nagsabi sa iyo na hindi aral ni Kristo ang dala ng simbahang Katolika? Sino nga ang nagsabi sa inyo na tawag nito na hindi aral Katoliko ang dinala ng simbahang Katolika? Na meron akong ebidensya dito, meron akong isang libro dito na tinatawag itong World History. Basahin natin to. Introduction to a World Religion and Belief System. Kung alam niyo ito, kung dahil hindi aral, tingnan natin kung hindi ba aral ni Kristo ang sa simbahang Katolika. Ito, sa pahina 71, ang introduction po sa Christianity. Ayan. Kasi medyo religion ang pinag-uusapan natin. We have to read the introduction of Christianity. Ayan. Christianity is a religion that is very familiar to Filipinos because Philippines had become predominantly Catholic since the Spaniard occupied the country from the 16th to the 19th centuries. With the spread of Catholicism as one of their enduring legacies to the Filipino people, it is considered the world's largest religion. You just imagine, 1.36 billion na po ang ating mga sakop. Tayo, lahat. Hindi natin masasabi kung ilang billion na yan kasi mayroong na-convert, mayroon pang ma-convert. Yan basahin natin to. Largest religion. A religion based on the teaching of Jesus Christ, who is considered the Son of God and the Messiah or Savior. Ngayon, maglatag ka ng ebidensya, wag yung puro kuro-kuro lamang at wag yung puro haka-haka lamang, na ang simbahang Katolika ay hindi base ni Kristo ang mga katuruan. Sige, maglatag kayo. So, sabi niya, useless daw kahit anong libro babasahin natin. Biblia po ang basihan. At saan naman mo mababasa sa Biblia anong sitas na Biblia ang basihan at Biblia ang batayan? Noong nangaral po ang ating mga mahal na apostoles, ang mga santo ito ng mga simbahang Katolika, nagdala ba sila ng Biblia? Nagbasa ba sila ng kapitulo at bersikulo? Wala, di ba? So, ang binasa nila, oral tradition. Yung dinala nila is oral tradition.
Meron namang sulat at meron din namang oral. At alam ba ninyo ang mga apostoles nagtuturo ng tradisyon? Pag-usapan natin yan, yung Bible at tradisyon. Ngayon, maglatag ka ng ebidensya mo kung saan mo nababasa na ang Katolika ay hindi po teaching ni Jesus Christ. Ako mayroon akong isa. Brad, isa lang yan. Dapat dalawa sana. May dalawa. Ito. Ebidensya. Ayan Nelson's Dictionary of Christianity. Hindi po yawa ni Tito Dictionary of Christianity. Good evening kay Brother Ping Zirundo. Ito salita ng Diyos ang basihan, hindi sulat ng magtataho lamang. Hindi po magtataho itong si Nelson's. Dapat alam mo, kung magtataho ka, wag mong idamay itong mga ebidensya ko. Saludo po ko sa iyo, sir, kung magtataho ka, sir. Legal na basihan at legal na trabaho yan, sir. Legal na trabaho yan. Unsa may meaning anang ISA? Jesus is human savior. Ang ISIS nasa inyong simbahan. Jesus, yan, human savior. Roman Catholicism, basahin ko ito Apostolic faith taught by the Roman Catholic Church. Ayan, nakita nyo, ebidensya, pangalawang ebidensya to. Ngayon, baka sabihin, Brad, Biblia yung batayan. O ano yung credo ng Apostoles, the Apostles' Creed? I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit. Di ba nasa Biblia yan? Magbasa nga kayo ng Biblia, hoy. Straight to the point. Live. Di ba? Di ba sa Biblia yan? Shout out, kabayan. Si Brother Wilson Baha. Magandang gabi po sa inyo. Pagpasensyahan, hindi ko pa muna naayos itong OBS natin na pag may video ko, pwede nating i-adapt dito. Nagtanong itong si pastor ng isang tatag ni, hindi ko naman masabi na tatag kayo ni Ellen Goldwhite. Siguro ibang tao na siguro yung ibang tao yung nagtatag sa inyo. Ibig sabihin po yan, sir, sa Latin, yung inscription, yung nakita mo, Jesus, Savior of humankind, diba? Yan po yung ibig sabihin dyan. Jesus Huminum Savior or Salvator. Yan po yung ibig sabihin, sir. Dapat salamat nga sa yung mga tanong, Sir Amidio. Sapaw masyado ito signal natin kasi minsan mawawala tayo sa iri itong OBS natin, sir. Salamat sa inyong mga tanong. Anyway, basahin ko muna itong mga komento dito sa meron tayong 4 na viewers muna. Good evening again, watching from Lapu-Lapu, Cebu, si Jesua Moridas. Magandang gabi po sa inyo dyan sa may YouTube channel natin na nanonood. Magandang gabi sa inyong lahat. At salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsubaybay. Watching here from San Carlos City, Negros Oriental. Salamat, bro. Salamat. I hope na sana magkatoliko ka na. Dahil yung simbahan ninyo, tatag lang po ng tao yan. Kawawa kayo. Nasa tatag kayo ng taong simbahan. Wala kayo sa mga simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ay, mahirap yan, sir, na ikaw po'y nasa loob lamang ng simbahang hindi kay Kristo. So, dapat magkatoliko ka na sana. Anyway, oras 49 minuto na magkalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Live. On the spot. On the spot. At yung Advent, tuloy natin to basahin itong the term, tingnan ninyo
tignan natin to. The term is an ano ba itong kwan? Anglicized version for the Latin word adventus, meaning coming. Latin adventus is the translation of the Greek word parusua, commonly used to refer to the second coming of Christ. For Christians, the season of Advent anticipates the coming of Christ from two different perspectives. The season offers the opportunity to share the ancient longing for the coming of Messiah and to be alert for the second coming. Kaya nga, tayong mga Katoliko, hindi na tayo umasa pa na si Kristo ay magkatawang tao ulit, magiging bibi na naman siya. Hindi na tayo umasa nun. Dahil sa totoo lang po, si Kristo ay tapos na po siyang nagkatawang tao. Tapos na po siyang tumutubo sa atin ng mga kasalanan. Nagpapako na siya ng cross. So, kita sa langit. At yung tinatawag natin na second coming, yan na po yung judgment day. So, we have to be alert. Ngayon, hindi natin mamalayan at hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ngayon, bukas, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, buwan, taon, kung ano oras, kung ano dahilan, we have to be alert. Kaya nga ngayon is Gaudete Sunday. Ano ba itong ibig sabihin ng Gaudete Sunday? Diba yung joyful Sunday? At God o si Kristo nag-challenge po sa atin na we have to be repent our sin at conversion, magbalik loob na po tayo. Ang ganda ng humili kanina ni Reverend Father Alberto Montemayor, isang batchmate ko sa seminary dati. Siya yung nag-officiate ng misa sa aming kapilya. Sabi niya, iwasan na lahat ng mga masasamang gawain. Undangin na. Now, ito yung pinaka si brother sister Lily Jamiro Birhe nga sulpot bro, watching from Isability, Antonio Saruna. Gandang gabi po sa inyo. Nag-reply si Kwan para magkuha ta sabihin nyo og code kay basin og nailaing muchatra ko. Sandali lang muchatra ko. Okay. Andali lang yung Seventh Adventist about ito sa permit ng aming coming debate. Mag-live ka ng debate niyo face to face, bro Gaps. Yes, mag-live ako. Clarification lang bro, tubagan nimo ang human na amay mitubag sa si Jando Laa nga ang it's ay holy asaman ang tinuod. Salamat bro. Meron ba siyang sinagot dito? Ang sabi ko, Jesus is tawag nito ang ibig sabihin nun is humankind. Diba? Jesus Savior of humankind. Kaya nga is Yesus Hominum Salvator. Ibig sabihin ng it's is humankind. Human ba? Pari-pariho yan. Disim naman yan. Di bang nagsabi sa'yo yung mali yan? Pag Katoliko ka na, wag ka nang dyan sa simbahan na wala namang kanyan. Wala tayong grasya na kanyan. Willing daw manudlo si Angelito Narbay bro, pero sa messenger patawagon. Klaro kayo nga mutago sa messenger hadlok mag-live.
dito siya, pasok sa Messenger, i-adapt ko dito sa OBS para ma-live natin dito, kaso lang magpilit-pilit pa sa naikuhan. Hindi niya alam yan, ha. Palihim kong patago dito, mag-live, di siya alam, nag-live na pala tayo. Parang nagkukulan tayo sa Messenger. Diba? Nagkulan tayo sa Messenger. Paano ba ma-live sa Messenger yan kapag Messenger walang OBS, diba? Nag-live tayo. Pag tumawag ka, i-adapt ko dito sa Messenger yan at i-go live ko, patis. Hindi niya alam yan, ha. Pero kaso nga lang, kaya nga ako hindi tumatanggap ng mga bisita sa ngayon, dahil in the first place ay yung kuan, yung sira yung I don't know bakit anong nangyari sa atin sa Messenger na sa internet natin, dahil medyo kuan, magpilit-pilit siya ko na ay bisita nga musod. Hindi ko alam kung paano i-fix ito. Hindi ko alam kung paano i-fix ito. Magtanong muna ako sa kon. Dati nakapasok ito sila Bulawan. 'Di ba, yung pinatay ko dahil sapo to may mga ibang ano. Pag kinabukasan naman, di na pwede. I don't know bakit ano nangyari. Now, we Catholics are the true Adventist. Hindi yung mga tatag ni White, hindi yung mga Adventistang tatag lamang ni White. Now, anyway, pansinin naman natin itong tawag nitong ibang pahayag na rin. Ayan, ibig ding sabihin ng Adbento ay isang pagdiriwang na ginawa ng mga Kristiyano Katoliko para sa kanilang pag-alala sa pagdating ng Panginoong Hesus sa kaniyang pagkatawan tao at sa paghintay ng kaniyang ikalawang pagdating. So dalawa po ang selebrasyon na ang bilang pag-alala natin dito sa kuan. Dalawa yung bilang pag-alala natin. Una ay itong kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At pangalawa ay yung the second coming of Christ. So ano bang tema sa ating debate daw? Kuan. Una, patutunayan ko na ang simbahang Katolika ayon sa Biblia at referensya ay siyang tunay na simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. First time ko itong magkaroon ng debate face to face, kasi doon sa Cebu nagkaroon kami ng tigbakay. Nakalaban ko yung ayaw maniniwala ng Diyos kasi siya na daw yung Diyos. Kasi sabi niya ako na yung Diyos. Ibang klase, siya na daw yung Diyos. So yan po yung nakalabang ko doon sa Cebu. Kung sino nanood sa live ko, naglalakihan na yung boses namin doon. At pangalawa, dalawang tema yon. Ako yung afirmatibo at ang Sabadista naman ang tinatawag na negatibo. So dalawang tema yan, dahil pangalawang tema ay patutunayan ng Seventh-day Adventist. I don't know kung paano nila ito patutunayan na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay Sunday. Ay Saturday. So nagtataka ako, I don't know kung paano nila ito patutunayan na base sa malayo pala yung yung mga debater, hindi taga Zamboanga del Norte. Mga ilang oras pa mabiyahe, siguro 4 or 3. So medyo malayo-layo rin, So galing sa Binyo, galing sa amin patungong Binyo, kaya ako doon ginanap sa Salog dahil doon yung chapter ko kung saan ako na-under sa Catholic Faith Defender. At sa public mismo, sa isang barangay ng kung saan kami magkakaroon ng debate, at yung mga kalaban ko hindi taga rito yan, taga Zamboanga del Norte, hindi taga rito. So imbis na 1 PM kami mag-start, ginawa na lang 8 AM dahil malayo para yung nilalakad nila at binabiyahe. Sayang naman. So para matuloy na yung debate, kasi dati meron na sana kaming debate, hindi natuloy dahil questionable po ang area. So ngayon sana matutuloy naman.
hope and pray, no? At magkatambong anak, bro. Asa di ay na nga lugar, bro? Sa Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte. Layo. I don't know kung taga saan ka. Sa Zamboanga del Norte po ito. Now, ang tawag nito, patutunayan nila na ang Revelation 1:10 ay Sabado. I don't know kung paano nila kuan. So, magiging kapatid siya ni Kibuloy. Kapatid ni Kibuloy. Anyway, at magsisimula 8 a.m. I don't know kung anong oras siya matatapos. Kasi paghapon na daw, baka maabutan sila ng gabi. Hilom dia, oy. Gulang na lang kayo kadoy. Wala Japon kay buot. Ura kagaw nga nagkalat Ignasi kon manghagit gani siya kanang klaro pastilan. Yung tema, hindi klaro yung tema. Kaya nga kinaklaro ko kung ayaw ninyo ay wala akong magawa. Wala akong magawa sa inyo. Anyway, salamat nga pala sa mga nanood sa ating live ngayong gabi. Sandali, i-edit ko ito. At nanaygon. Ma, lakaw na. Online debate o public debate? Public yan, public. Kaya nga, para matuloy, so ako na lang ang nakiusap sa Seventh-day Adventist na ako ang bahala sa permit. Ako magbayad sa permit. Since taga-Salog po itong si Brother Romeo Ango, siya na, sabi ko, ikaw na lang yung palap kasi galing po sa amin patungong Salog ay 30 kilometers po yan, more or less. Kasi Labason to Liloy, 20 kilometers. Liloy to Salog, mga, I don't know, 11 or 10. Or, hindi ko alam. Basta more than 10 yan dyan. So, medyo risky nga lang sa motor. Okay naman yung daan. Simentado. Kung gusto mo mangutana lang sa iya program, wala tay personalay, respeto lang ta mga ka-viewers. Salamat kayo sa inyo nga pagsabot. Anyway, kung kuan man ni ato, wala lang tay personalay, man kung giingon, trabaho lang, walang personalan, bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Straight to the point. Live. Good evening. Buenas, shout out there is Zamboanga City, Brother Delpin Rabago. Iman Tabs, good evening po, watching from Saudi Arabia. Saudi Arabia. Magandang gabi sa inyo. Abangan namin yung debate nyo, Brother Gapo. Salamat Kung mayroong piso-piso wifi doon, mag-live na lang tayo doon sa piso-piso wifi. Kasi bitin kasi kapag mag-load ako ng 100, baka hindi pwede doon sa signal. Kung kuan. Anyway, ikuan na lang natin yan, At siguro baka mag-load ako ng 100 pesos. Okay na siguro yan. Data ang gamit. Malakas naman data noon. I-live ko siya. Sa bagay, mayroon naman akong kasama ko siya na lang yung mag-video. At first time itong nangyari dito sa Salog na mayroong public debate. Kasi ako yung namumursige talaga na magkaroon ng public debate. Yung mga Catholic Fitipender doon, wala naman silang naipropose. Itong si Brother Romeo Ango, o hindi nyo alam, ang kapatid niyang babae ay asawa ni Brother Danny Sumalpong. Si Brother Danny Sumalpong naman, isang Catholic Fitipender sa Salog. Kasama isa yung mga kasamahan ko doon. Marami kami doon At
minsan sinabi ni Brother Daniel Sumalpong na may mga panahon na pawalihon ko na dito siyang di ba mga studio po niya. So wali ana until such time na alam ko pala na meron siyang mga bintang libro. Eksakto naman na time na gusto kong bumili ng libro. Sabi niya, meron akong bintang libro. Meron akong libro. Si Rin yan. Bukas iriribat ko itong live ninyong pumasok ko kanina, naging katawa-tawa kayo. Dinownload ko yung video dinownload ko yung video. Magbasa kayo ng reading comprehension naman. Sayang, gagawin nyo pang si Kristo ay nagsamba na house of worship yan ng mga Hudyo. So ito bumili ako sa kanya ng libro, eksaktong gipakapin niya ang gamay nga dakong away ni Ellen Goldwhite. Asaro to katong naimini nga propeta si Ellen Goldwhite ba. Sabi niya sa akin, yung mga live ko sa Facebook, wag mong pansinin yun dahil ito ang mga librong bininta ko. Ako lang nagbinta sa'yo ng mga mura dahil meron naman siyang handouts, yung price kung magkano ang price nito, 1.5. Bininta na lang niya ng 1,000 kasi sa susunod na taon magbalik loob na po daw sa ng simbahang Katolika. Yung inubos lang daw niya yung libro. Huwag mong sabihin kay kay Daniel Sumalpong yan Sabi, wag naman, hindi ako maingay So sayang nga lang hindi ko na video yung conversation namin. Pulit, sana matotoo yung sinabi niya. Kapag hindi niya totohanin yung sinabi niya, ibig sabihin nagsisinungaling siya. Oy, katawa di namutbot siya sa ako rin bahala na. Magkatoliko na ko sunod, magsiip di ko uban na tang duha. Sunod to ay kanina lang duha kung gihuman. Awat duha naman gani mo kabuok, dili pa mo kabalo reading comprehension. Tomorrow na lang yan sasagutin natin yung mga banat nila. Maghanap ko ng paraan para ma-play natin yung video na yan kung hindi pwede dito bukas sa video, issue natin dito pagkaikuan. Banati bro, Jerome, itong si Sister Marilo Ukat, saan kang kuanses lugar para ma-shout out naman kita dyan kung saan ka kabilang. Ikaw ba taga Mindanao, ikaw ba taga Cebu, Negros, Visayas, kung saan kang parte sa para ma-shout out natin yung lugar ninyo. At kamusta kayo dyan? Wala bang kuan sa inyo dyan? Wala pa yung nangamang di ana ron nga magregalo ba? Okay, anyway, salamat sa inyong panonood. Pagka ganitong senaryo, pagka alas 9 hanggang pagka gabi tayo hanggang alas 9 lang po tayo. Yung debate namin sa pastor ng Born Again si R.A. Puentes, hindi matutuloy ngayong this coming Tuesday dahil mayroon kami simbang gabi. Kapag sa Tuesday kasi simbang gabi yan at konflikto sa schedule. So nag-asa ko sa kanya ng kuan na gagawin namin sa susunod na taon, January 9. So okay na yan, January 9 fix na yan at salamat sa lahat ng mga nanood sa ating live. Okay, so fix na yan sa January 9 patutunayan ni R.A. Puentes na ang simbahang Katolika daw ay sulpot. Ewan ko kung paano niya ito Bayugan Agusan del Sur. Oy, taga Bayugan Agusan del Sur, magandang gabi po sa inyo dyan sa taga Bayugan salamat sa inyong panonood at pagsubaybay. Wag ko kalaag das Bayugan, sige tag suroy-suroy abot tag Surigao pero sa Bayugan wag ko ka taak dia. Kagayan nakalabay ko, Kagayan sa Butuan, Gingoog, kalabay ko dia. Agi magita diha nigmaadto tagkuan. Anyway, salamat sa inyong panonood at pagkikinig hanggang sa susunod muli. Ito yung Code Brad Eugene Gapo magsasabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong manonood at pagkikinig sa ating programa. God bless, mag-ingat po kayo lagi. Magandang gabi sa lahat. Si Brother Armic TV Mix, Roxy
Telinia Pedro. Good evening bro, watching from Ohio, United States of America. How to send gift for you bro? Ini what you are para LBC para PDX sa lugar nimo. Kwan, if gusto mo nang i-message ako sa Facebook ha, kasi dito sa YouTube channel hindi kita machatan. Sa Facebook na lang. By the way ha, mayroong isang pangalan na CFD dayon Gapo. Hindi po akin yan na Facebook account. Yung may damit na t-shirt pula na kapariho din ng profile picture ko, hindi po yan official account ko. Ginawa yan ng Seventh-day Adventist Church na kuno naghahamon ako ng debate sa kanila. Nung nakita ko sa post, uy, kailangan ko naghahamon ng taong ito. So, chine-check ko yung messenger ko kung nag-convo ba kami. Mayroon kaming combo pero ibang combo namin. Kasi kaninong account to? Nung i-click ko, birth date, December 20, 1990. Ala yun, mali yung birth date ko. At yung updated profile 11 hours ago, hindi akin to. So, i-block nyo yan dahil baka manghingi sa inyo ng pira yan, ng sponsor ko bagay, ganun. Huwag nyong replyan yan ha, paalala lang. Ang official na Facebook ko is Eugene Gapo. Yung walang profile picture kasi tinanggalan ko na dahil restricted yun at hindi ko na lang ginamit. Kaya ito yung isa, ang official talaga na ginamit ko. Eugene Pellegrino Bernido Gapo. Meron namang Eugene Pellegrino Gapo, wag nyong i-add kasi nalimutan ko na yung email at saka password. Dahil yan po yung huling ginawa ko na account, dahil itong account na ito na ginamit ko ay sandali lang nga, sasabihin ko lang sa iyo. Na-hack po ito ng kalaban, yung mga ibang sikta. Buti na lang na-recover ko. Pagka-recover ko, normal, hindi na ako gumagamit sa bagong account na ginawa ko. So, nalimutan ko na yung password at saka yung email, kaya nandun pa rin yung profile picture. At sa account ko na ito, yung sa una po ko pang account, may mga Facebook page ako na marami na akong live nun. Cellphone pa yung gamit ko, hindi OBS. Hindi kapangalan ko ang nakalagay. Nalimutan ko na kung ano yun dahil hindi ko na ma-open yung isang account ko dahil nalimutan ko na yung mga password at saka kwan. Ito na yung official ginamit natin, Eugene Pellegrino Bernido Gapo. I-message mo ako kung magtatanong ka. Arami akong kulang dito na Biblia. Mahal nga lang. Pero kung gusto mo nang magbigay ng regalo, well, I thank you very many. I thank you very many na magbigay ka ng regalo. Isasabi ko na lang sa'yo, huwag na lang dito kasi public eh. Tayo na lang mag-usap mamaya kung ano yung kulang ko for our live stream. Para okay ang datingan natin dito. Kung gusto mo ng regalo, kasi may nagpapadala sa akin ng regalo dati, nag-send lang siya ng money, ako na lang yung bumili. Halimbawa, itong monitor natin, kulang tayo ng monitor, so nagbigay siya ng 8K sa akin. Sobra naman yata, 8K, 6K lang to. So, di ko na lang babanggitin yung mga pangalan sa mga sponsorship natin. Basta pagka tumulong kayo, maraming salamat po sa inyo. Ito yung pinakamaganda sa Simbahang Katolika dahil matulungin po tayo lahat ng mga miyembro. Matulungin lahat ng mga miyembro. So, pagka may nanghingi sa inyo ng pira na CFD Gapo, i-block nyo yan kaagad. Hindi ko yan account. Ginawa ng Seventh Adventist para siraan itong account ko. Buti napansin ko kaagad. Sa kapatid sa mga Katoliko, salamat sa inyong lahat. Mabuhay kayo Katoliko. Shout out. Wow. So, sa ating i-message mo ako ngayon what gift do you want, brother, any particular? So, kung gusto mo ng LBC, matatagalan pa yan galing labas. So kung sila na yung magbigay sa akin ng cash, yung ibibigay nila through GCash or through Imlolier. Kasi kahapon nag-withdraw ko sa Imlolier, para binili natin to ng monitor. Kasi kapag wala itong monitor, kawawa tayo, mahihirapan tayo sa pag-live nito. Lalo lang yung cellphone natin is sira na masyado. Huwag kayong mag-alala dahil yung
mga pira na ipinadadala nyo, kung halimbawa mayroon kayong pira, hindi ko po gagamitin yan sa personal use. Gagamitin natin yan kung ano yung kulang natin dito at kung ano yung mga kailangan natin sa ating live stream, or kung kulang, halimbawa mayroon pa akong mga libro na sa Shopee na na in-add to cart ko na lang, matagal na ito, anong buwan na, hindi ko pa mabibili dahil wala pa talaga tayong pira, kapos eh. So taste na muna yung encyclopedia, testing ko na lang yan dahil i-message mo ko sa Facebook, intayin ko muna yung ano ba yung account mo sa Facebook, ako na lang mag-message sa'yo. Sa spam, hindi ko nakita sa spam tanggalin ko muna itong charger, full charge na pala ito. Ano ba yung pangalan mo sa Facebook? Ito ba si Roxy walang managan. Mag-chat ka sis para magka-contact tayo ngayon Salamat sa inyong okay po, noted. Pwede naman ma-order sa Amazon ang books. Tell me what book. Okay, salamat sa Amazon. Kasi noted, message kita. Sa Amazon kasi, I don't know kung mayroong nag-order sa Amazon. Alam ba ninyo, marami akong Biblia na kailangan. Yung Biblia na George Lamsa, sa Amazon din yan, At saka itong King James Version ni Jimmy Swaggart. Yan, kailangan ko talaga yan, yung meron akong naglista ako ng Biblia dito, di ko pa nabili yan. Mahal masyado, wala akong pera. Kaya tiniis ko na lang. Kita ninyo, marami pang bakante itong mga libro natin dahil kulang talaga, nagkulang. Okay, medyo nakaabala tuloy ko sa inyo. Maghanap ako kasi sa Amazon bakit mawawala itong mga message natin dito sa live chat kapag mag-in tayo sa live natin? Hindi ko mababasa kung nag-chat kayo. Mawawala talaga tuloy. Hindi ko alam kung saan ito hahanapin. Siguro sa hanapin ko ito sa studio, YouTube studio ko sige, name if what it worries, God provide. Okay, mag-send ako sa iyo ng mga pangalan sa ating sa book na ito. Okay. Mag-send ako sa iyo. Merry Christmas to all Roman Catholic Church. Salamat sa inyo Salamat, thank you very much talaga. Pipicturan ko ito kasi para ika-crush ko na lang tong pangalan mo Pipicturan ko muna ito sa kasi mawawala itong mga komento natin sa YouTube channel. Hindi ko mabasa yung live. Meron tayo, hindi mawawala yung live natin i-crush ko na lang itong mga pangalan mo para salamat, mayroon tayong sponsor. Hindi ko inaasahan ito. So sister, kung ikaw po'y babae, sister. Kung ikaw po'y lalaki, brother, mag-sister lang ako sa iyo kasi Roxy yung pangalan mo. Imposible lalaki ito. So sister thank you very much sa iyong regalo at sa iyong pamasko. At sana makumpleto na itong Biblia natin. Alam nyo ba, mayroong mga debate na pinupuspon ko kasi kulang talaga tayo sa tinatawag nitong ebidensya. Kulang tayo sa Biblia. Yung naalala ninyo, na-upload ko dito yung debate namin ni Juniper ba yun? Yung isang Seventh Adventist na about Holy Eucharist. Ginamit niya ang Biblia ni Jimmy Swaggart. Paano ko naman masundan itong Biblia ni Jimmy Swaggart? 5 na version na King James Version ko. Yung kay Jimmy Swaggart na King James Version, wala ako. Bro, pohon, no worries. Okay, so video call. I-video call mo ko para malalaman mo kung ako ba talaga ito, real. Kasi may mga scammer
May mga scammer talaga. Si Jimmy Swaggart, wala po akong ganyang book, kaya nahihirapan talaga kung iribat itong ginamit niya. Mabuti na lang mayroong kasama ko na Catholic Defender, nagpasa sa akin ng screenshot, o ito yung laman sa Bibliang binasa niya, kaya nabasa ko kaagad. Pero sayang, wala akong kuwan, ha. Salamat. Meron ako, naglista ako ng mga Biblia na kulang ko. At hindi ko nabili. May napinding pa nga dito sa dito sa Shopee, mga libro, mga history book. Yung mga presyo kasi mabigat sa bulsa. So salamat nga pala sa inyong tulong, ha. Anyway, Merry Christmas to all Catholic faithful, at sa lahat ng mga hindi Katoliko, Merry Christmas na rin dahil tumatanggap kayo ng regalo tumatanggap sila ng regalo, di ba? Merry Christmas na rin sa inyong lahat. At salamat, bukas ulit gabi, Tagalog tayo, ha. Kung kayo po ay marunong magbisaya, bukas ng umaga Bisaya tayo. Maraming salamat, God bless, at mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point. By the way, di ba sa Amazon kuan yan? May nag-order sa akin ng may nag-order galing Amazon. So, ang Amazon, minsan, umabot pa daw yan ng mga 3 months bago umabot sa Pinas. Kasi Amazon, di ba? Pag dito sa kuan, sa, halimbawa, Lazada, mayroon ka nakita, in-order mo, or sa Shopee. Minsan kasi sa Manila, So, mga 7 days, umabot na yan dito sa amin. Patanggap ko na yan. Pinakamatagal na yan, 8 days. So, 7 days exact. Sa Amazon, hindi ko alam kung, di ba, sa labas bansa yung Amazon. Naiinggit talaga tuloy ako sa mga Biblia sa Amazon. Wawa naman, wala akong pera, sayang. Gagamitin sana natin dito sa live ito, pero kaso, walang ganito. At nais kong ipaalala sa inyo na kaming mga Catholic Faith Defender na nag-preach dito through social media, wala po kaming sahod. Hindi po kami kagaya ng ibang relihiyon na bayaran. Kami po ay walang bayad, tayo ay walang sahod. Kung mayroong nag-sponsor sa atin, magandang gabi at maraming salamat. Thank you very much. Kaya wag kayong mag-alala dahil yung panghihingi natin, kung mayroon kayong ibibigay, legit po nagagamitin natin yan. Kung alam nyo lang, babasahin ko yan on the spot sa live natin dito. At hindi yan pipicturan lang, iso sa screen para wala yan. No worries. Di mo na buy sa Pinas, ako bahala. Dami yan. I-deploy, understand you, brother. God will give you. No worries. Ano ba ito? Di mo mabay sa Pinas, ako bahala. Madami yan. Deeply understand you, brother. God. Mga ilang kayang buwan maabot yan ng Pinas, kasi minsan si Brad Wendell Talibong, di ba, nag-order siya ng ito, galing labas ito, pero eksakto naman na umuwi itong yung sponsor natin, umuwi siyang Pinas, kaya dinalan na lang niya, hindi naman umabot ng 1 buwan. Si Brad Wendell Talibong, nagtanong ako sa kanya kung ilang buwan na umabot itong Paraphrase Bible niya. Sabi niya 3 buwan. Anong ilang buwan kaya yan maabot dito sa Pinas? Kasi kapag sinabi, halimbawa 4 na buwan, 3 buwan, 2 buwan, ititiisin natin yan, at least mayroon. Titiisin natin yan na. Pero at least sa susunod na taon, in 2024 January 9, meron akong isang debate online yan, kaya Russia TV naman niya, isang pastor ng pangalawang beses ko na itong nakapag-encounter ng legit na pastor. Yung iba nagpapastor-pastoran lang, wala namang lisensya na bilang isang pastor sa kanilang simbahan. Halimbawa kaya Darwin Butlay, hindi naman yan pastor na tunay, sabi lang yan na pastor siya. So pangalawa na ito.
At salamat sa inyong mga tulong para makumpleto natin tong lahat ng mga Biblia natin dito. Meron akong mga Biblia na nilista. Yung Jerusalem Bible, hindi ko kayang bilhin yan. 6K dito sa sa Shopee. Oh my God, 6K. Saan ako kumukuha ng 6K? At meron naman sa Facebook, nakita ko Jerusalem Bible, binintan niya ng 3.5. Paano? Bayad muna. Kung hindi dumarating yung item, maloko ako. Di ba yung dati, naloko ako sa pira ko, 1.5 talaga yung binayad ko sa Cloller Encyclopedia. Hindi dumating at sayang yung 1.5 ko. Kinunta ko yung may-ari, yung seller, wala na, binakna ko sa Facebook. Yung isa naman, naghulog ako ng 400 dun sa GCash kasi ipadadala niya yung 2 history book. Nakita ko lang sa marketplace sa Facebook. Hindi rin dumarating. Awa naman ako dali lang Amazon, relax, call kita puhon, basta we discuss later puhon. Sige, salamat hanggang dito na lang muna tayo. God bless.